kaswabe, kagigising ko lang. Ang ganda ng umaga. Maaga na kasi ako natutulog, mga alas 8, alas 9. Tulog na ako, tapos nagigising ako by mga 4 a.m. 4 a.m. to 5 a.m. Pero ngayon, 6 a.m. Kasi naputol-putol yung tulog ko dahil sa mga aso, tahulan ng tahulan. Ngayon ipapakita natin, i-update ko kayo tungkol sa African talisay natin na 2 weeks na natin binetchin. Papakita ko sa inyo yung resulta nila. Alright everyone, unang papakin natin ang African talisay natin. Itong, as you can see mga kaswabe, ang daming kulay pink. Kita ba sa camera? Ang daming kulay pink mga kaswabe. Ayan o, mga bagong tubo. Ayan. Alright. Tapos ito yung isa natin. Parang lumaki tong isa bigla. Ito yung yung magle-layer. Hinihintay kong tubuan pa, pero may layer na siya dito mga kaswabe. Ayan o. Tapos ito yung 50-50 kung magle-layer. Itong maliit. Ito nag-layer na ngayon. Nag-layer na siya, makaswabe. Nakakatuwa kasi pataas ng pataas yung layer niya. O, diba? At dito, feeling ko sobrang dami ng dahon sa taas niya, pinakatuktok. Ito na yung time na magpapayong na siya. Kasi nung umaangat siya, hindi naman masyado maraming dahon sa taas. Ngayon sobrang daming dahon na magsasanga-sanga. Tingin ko ito na yung part na na siya, magpapayong. As you can see mga kaswabe, ilang sanga yan. Sanga na, sanga na to 1, 2, 3, 4, 5 na sanga na sa maliliit na dahon. Diba ang ganda? Nag-trim rin kasi ako sa gilid. Ang dami niya rin bagong mga dahon, yung mga kulay pink ko. Nag-trim ako dito sa gilid, pero ayaw ko masayang yung mga trinim natin. So ang ginawa ko is kauna-unahan na sinubukan natin mag-propagate. Nilagay ko siya dito sa plastic na nilagyan natin ng stick para hindi nagagalaw. And then ganda talaga niya. Actually may parating ako mamaya. Hindi ko alam kung mamaya ang dating manggagaling siya ng Mindanao. Napakalaking African talisay, nasa 7 feet. Pandi-design ko sana siya dito sa gitna dito. Yan, mukhang bakante kasi yan sa gitna dyan. Diyan ko siya balak ilagay or pero sa paso ko muna siya ilalagay na malaking paso kasi na semento pa to binabala ko tong ipatanggal yung semento. Guys, ito nga pala yung update din sa natin sa palm tree natin. Sobrang ganda na niya. May tumubo na naman na bagong dahon. Saka ito, ayan. Yan ang kailangan sa palm tree. Kung gusto nyo mag-lash siya, kung gusto nyo gumanda yung tubo at lumago, ilagay nyo siya sa bright or shaded area, tapos malaking paso. Tingnan nyo, ang laki ng paso niya mga kaswabe. Kagandahan kasi sa naka-bright siya or naka-shaded area, pwede rin direct sunlight. As you can see, naka-direct sunlight to. Mabilis siyang lumago, gumanda yung dahon. Pero kung nanggagaling siya sa indoor, make sure na unti-untiin nyo, wag nyo siyang bibiglain or else masusunog yung dahon. Pero ayos lang yon, may tutubo pa ng panibago. Pero kung ayaw nyo masunugan ng dahon, kung ako sa inyo, ay ilagay nyo muna sa terrace or
sa shaded area at least 1 to 2 weeks hanggang sa unti-unti nyo siyang i-full sunlight. Pero huwag kayong matatakot kung masusunugan kayo ng dahon kasi okay lang yun. Mapapalitan siya. Tapos update ko rin kayo sa isa pa natin, yung pinaka-latest natin na palm na niripat natin. Ayan. Lumago na rin siya, 'di ba? Nung nakaraang video natin na hindi pa siya nariripat from galing siya sa indoor, hindi siya ganun kalago. Tingnan nyo, may mga bago na naman siyang dahon. Ito. Bagong anak. Yan, bagong anak. Tapos ito yung isang klase ng palm. Yan. Ito yung isang klase ng palm. Tapos, itong mga nakikita nyo mga black prints na rubber tree, ito yung mga pinopagate natin na buhay na from cuttings. Cuttings lang yung mga yan. Niripat ko na rin sila. Pero sa dami nating pinopagate cuttings, may mga namatay din dahil kasalanan ko rin dahil nagagalaw ko yung paso, palipat-lipat ako. Ito mukhang mabubuhay ito, hindi ko tong tatlong to, hindi ko sure kung mabubuhay. Pero mukhang ang mabubuhay ito kasi naggalaw-galaw ko sila, nilipat-lipat ko sila ng pwesto. Dito sila nang galing sa mother plant na to. Sobrang taas na kasi yung mga 15 to 18 feet. Ngayon, tama ba? Oo. Ngayon, yung kinatingsan na natin na mother plant, ayan, nagtubuan na siya. Ang daming nagsanga-sanga. As in, 0 dahon yan. Ngayon, ang ganda. For 2 weeks, ganun kabilis. Maniwala kayo sa hindi, for 2 weeks. 2 weeks lang yon, 2 weeks. Tapos, yung kalamansi, namumulaklak na naman. Ayan. Yan. For today's video, yan lang muna mga kaswabe. Yung mga crotons natin. San Francisco. Alright. Pakita ko na rin pala sa inyo to. Meron tayong variegated na gumamela. Ayan. Sana lumago agad. Pero as I can see, lumaki-laki na siya. Tapos ito nakalimutan ko, comment down below nyo na lang mga kaswabe kung anong halaman to. Kamukha siya ng African talisay. May variegation din siya. Ayan. Guys, habang pinapanood natin to, yung video natin, please subscribe to my YouTube channel and please like our videos para ma-update rin kayo sa mga bagong videos natin na ginagawa. Alright. Maraming salamat mga kaswabe. Thank you so much. Good morning.